Magsisimula na nga ang grupo ni Agent Reyes na tugisin ang sindikatong nagbibinta ng iligal na mga baril sa bansa, kung saan-saan na nga ito nakakarating at hindi na makontrol. Kaya patuloy ang pagtaas ng gun-related violence at krimen at kinakailangan na itong mahinto. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam nila Agent Reyes kung saan ba talaga binabagsak ang mga iligal na armas na ito. May mission na naman ang grupo ni Agent Reyes sa isang fish port na dito binabagsak ang mga iligal na armas. Upang hindi mahalata ang transaksyon ng mga sindikato, sinasama nila ito sa mga nabebentang mga isda. Nagpapanggap naman ang mga kasama ni Agent Reyes ng mga sibilyan upang hindi matunugan ang kanilang operasyon. Habang si Agent Reyes, nagpapanggap naman siyang kliyente ni Piklat at ipinakita na sa kanyang mga baril. Hindi naman nakilala si Agent Reyes kaya patuloy ang kanilang transaksyon. Ngunit nang dahil kay Agent Domingo, nalaman tuloy ng mga lookout ni Piklat na may mga pulis ang nagmamatsyag sa kanila. Kaya nagkaroon na nga ito ng matinding barilan sa bawat grupo. Noong nakita ni Piklat na malapit nang maubos ang kanyang mga tauhan, agad na nga ito tumakas. Pero nakita naman siya ni Agent Lara, kaya ipinalam niya ito kay Agent Reyes upang masundan ito kaagad. Napatay naman nila Agent Lara ang mga tauhan ni Piklat sa port. Habang tumatakas si Piklat, nang hostage pa ito ng bata upang hindi siya mahuli. Pero isang magaling na agent si Reyes, kaya naisanin niya si Piklat at nailigtas pa niya ang bata nito. Nag-alala naman si Agent Lara kay Agent Reyes dahil mag-isa lamang itong nakikipaglaban kay Piklat at kailangan ito ng backup. Ang pabirong sabi ni Agent Domingo na kay Marcos pa ba siya nagduda na masamang damo yon. Kaya rinidyo check ito ni Agent Lara sa Agent Reyes upang kumustahin ang kalagayan nito. At sinabi na nga ni Marcos na nagtagumpay siya nitong mahuli si Piklat, kaya sobrang masaya ang buong team sa kanilang tagumpay. At ibinalita na nga ito sa telebisyon ang pagkahuli ng isang shipment ng mga iligal na baril. Gayon pa man, pagkatapos ng misyon ni Marcos, pumunta ito sa ospital upang bisitahin ang kanyang inang doktor dahil ito ang kanyang ginagawa sa tuwing may misyon siya upang lambingin ang kanyang ina dahil tutol pala ang kanyang ina sa kanyang trabaho dahil sobrang delikado ito at ayaw ni Mrs. Reyes na mawalan ulit pa siya ng isang anak. Nagkaroon ng inuman ang team ni Marcos para i-celebrate ang kanilang tagumpay at nakausap naman ni Marcos ang asawa ni Oliver na nag-alala ito ng husto sa trabaho ng kanyang asawa. Sa tuwing may misyon ito, hindi siya mapakali. Pero napakalaking respeto at tiwala ni Oliver kay Marcos. Lagi siyang sinasabihan ni Oliver na basta't kasama silang dalawa ni Marcos, hindi siya pababayaan ni Marcos at makakauwi ang kanyang asawa ng ligtas. Sinabihan ni Marcos ang asawa ni Oliver na kakabit na talaga sa kanilang trabaho ang panganib, pero huwag siyang mag-alala. Gagawin niyang lahat para masigurong makakauwi si Oliver ng ligtas. Sa kalagitnaan ng gabi, napapaginipan naman ni Marcos ang dahilan sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Kinabukasan, pinipilit ni Marcos na paaminin si Piklat kung sinong leader ng iligal na mga baril na kanyang ibinibenta. Pero paulit-ulit na sabi ni Piklat na hindi niya ito kilala at takot din itong alamin ang totoo dahil ayaw niyang mapapahamak ang kanyang pamilya dahil nakita na ni Piklat kung gaano kalupit ang nasa itaas ng sindikato. Kaya bigo nito si Marcos na alamin ang totoo. Sinabihan ni Marcos si Agent Lara na systematic ang operasyon ng sindikato kaya yung mga tao sa baba walang alam. Ang sabi ni Agent Lara, kaya kahit may mahuli sila, wala silang maturo sa kanila. Ang sabi ni Marcos, malaki at malawak ang sindikatong ito. Nalaman ni Marcos mula sa report ng Inlia sa dagat malapit sa Zamboanga Peninsula. Dito ibinabagsak ang mga illegal at smuggled firearms at ipinakita ni Agent Lara sa kanyang team ang leader ng isla, si Dato Uraman, dekada na nagtatrabaho sa gun smuggling syndicate. Ginawa niyang perfect yung sistema para makaiwas sa investigasyon. Natukoy na kanilang intel ang isaktong lokasyon kung saan binabagsak, pinipick up at tinatago ang mga kontrabando bago ipinapadala ng illegal sa mga warlord, terorista at mga pribadong individual. Si Dato Raman isa itong karismatikong leader at magaling mamuno, pero magaling din itong magmanipula. Mahal na mga tao si Dato Raman at tanda silang magbuwis ng buhay para ipagtanggol si Dato Raman. Kaya hindi sila pwedeng makipagtulungan sa mga lokal na otoridad.
Ayaw niyang may makaalam tungkol sa kanilang operasyon, baka matakasan sila. Ang sabi ni Marcos na si Dato Raman din ang maaaring magturo sa kanila kung sino talagang pinuno ng gun smuggling syndicate. At ibinigay na nga ni Agent Clara sa kanyang team ang arrest warrant para kay Dato Raman at sinabihan niya ito na gawin nila ng may lubos na pag-iingat, armado at mapanganib ang mga taong ito. Ang sabi ni Domingo, bakit kailangan pa nila ito arestuhin? Mga kriminal, dapat pinupulbos na lang nila ang mga kriminal. Sinabihan ni Marcos ang kanyang team na ang kanilang misyon ay mahuli at maaresto si Dato Raman. Gagamit lang sila ng pwersa at armas kung kinakailangan. Hindi sila pupunta sa isla para pumatay. Nalaman naman ni Dato Raman mula sa kanyang mga nasasakupan na may shipment na naman darating. Kaya kinagabihan, kinuha nila ito sa gitna ng dagat upang itago. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa The Blood versus Duty.